Ganito po mga gil na taga-pakinig at taga-subaybay. Meron po akong ipaparinig sa inyo na maiksi. Ito po, makikita po ninyo sa screen. Yang ako po yan. Tapos may caption nilagay, ha 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 ha, Ellen G. White, propeta o founder ng SDA, wala di ay ni hanaw sa Biblia. O yan. So, ginawa po nilang katatawanan. Mangyari, ito pong video na ito mga kapatid ay topic ko po ito na ang pinakanilalaman ho nito ay para patunayan, kung di ako nagkakamali, sermon ko ito, no? Para patunayan na tayo bilang mga Seventh Adventist ay hindi po yung sulat ni Mrs. White yung ating batayan sa doktrina. Hindi po yung mga sulat niya ang gagawin nating fundamental or saligan ng doktrina. Kasi hindi po siya papayag ng ganon. At doon sa part ng video na yon ay meron pa akong binanggit na gusto kong bigyan ng linaw. Kasi ito pong gumawa nitong video na ito ay yung dating Adventist na nagkahiyaan at balita ko ay naipit o ano man yung dahilan ay napilitan siyang maging Katoliko at naging CFD. Yan, member siya ng Trimedia na grupo ng mga Defenders of Faith sa Mindanao. So, ipaparinig ko lang po ito. Maiksi lang po kasi ito Bigyan ko po ng sagot. Adventist ng ating mga pioneer. Apat yung ating mga founder, James White, Joseph Bates, Jane Andros, Ellen White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White and White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo. So, ito po ay siguro ang pakiramdam nung gumawa ng video na ito ay maling-mali ako o kaya ay malaking kapintasan ito sa Adventist o kasiraan. Meron pa po isang nag-play po nito kaso lang Bisaya, nagpangalang Paul Alima. Iinano niya rin ito na ang explanation ko man dahil siguro hindi niya gaano maintindihan yung Tagalog. Ang pagka-interpret naman niya ay ang nag-eskwela o ibig sabihin ay hindi daw naka-eskwela, hindi raw nag-aral ng theology o kaya ng Biblia si Mrs. White. Pure Bisaya kasi hindi ko alam kung hindi niya maintindihan siguro ng mabuti yung Tagalog. So pagsasamahin ko na po dito mga kapatid. Sa kasaysayan po ng Seventh-day Adventist kasi, yung hindi po pwedeng buuhin do isang sermon ko na yon. Na ipapaliwanag ko lahat. Ibig sabihin, sa bawat topic natin, meron tayong point of emphasis. No? So, sa part na yon ay ang binibigyan ko po ng punto na para po sa mga kaibayo natin sa panampalataya, hindi mga Adventist, ay para malaman po ninyo na yung doktrina ng Adventist hindi galing kay Mrs. White. Hindi po galing sa mga vision o sa sariling pag-aaral ni Mrs. White yung doktrina na hawak namin. Yun yung isang punto doon. Sa mga kaibayo natin sa panampalataya, sa hindi mga Adventist. At doon naman sa mga Adventist na tinataas at ang akala nila ay ang Spirit of Prophecy o yung SOP ay ang batayan ng ating doktrina ay mali din po yon. So, ngayon, ay meron ba akong batayan doon sa sinabi ko na kasi yung video putol may karugtong na doon na ang papel ni Ellen White sa Seventh Adventist at yung papel ni Ellen White sa Seventh Adventist at sa development ng doctrine natin is yung confirmation, kino-confirm. Hindi po siya yung nangunguna para mag-aral ng Bible, para matuklasan, ganito, ganyan. Hindi po. Bagaman sa ibang bahagi ng kasaysayan ng Adventist ay naging part siya sa pagpapalalim at pagpasaliksik. Pero gusto kong sagutin yung pinupunto ko doon sa video. Ito pong aklat na ito, makikita ho ninyo, ito po yung binasa ko na ng buo. Yan. So, tell it to the world. The story of Seventh-day Adventist. At ang author po nito ay si C. Marvin Maxwell. Ayan. So, yung sinabi ko po ay galing ho dito. At ngayon, para makita po ninyo, ay nilagay ko po dyan. Hindi lang po ito ang libro na naglalaman ng history ng Seventh-day Adventist. Actually, meron po kaming online. Pwede nyo i-search yung Encyclopedia of Seventh-day Adventist or ESDA. Ayan. So doon, lahat po ng gusto nyong i-search, mga pangalan ng pioneer, kung paano, ay isi-search nyo lang at makikita po ninyo yung sagot doon. Ngayon, ano po yung ang isi-share ko po sa inyo, mga kapatid,
ay amin pong ibabahagi sa inyo ay sample doon sa ilang mga sulat o mga aral ng Adventist kung paano ako patutunayan na hindi si Ellen White yung bumuo. So, dito po muna tayo sa ito pong tungkol sa third angel's message. Kilala po yung Seventh Adventist sa pagtuturo ng nilalaman ng mensahe ng tatlong sinugong anghel. Dito po sa chapter 13 na ito, yan, ay ganito po yung mababasa po natin. At pipiliin ko na lang po yung may mga guhit dyan para yung bibigyan lang natin ng emphasis po dito, yung pong mga mahalagang punto. Ang sabi po dyan, when they first met early in 1846, Ellen Harmon didn't believe in Joseph Bates' Saturday Sabbath, nor did the captain believe in Ellen Harmon's prophetic visions. So, yung pong taon na yon, pinapakita po rito na si Ellen White ay hindi naniniwala sa Sabbath. Bakit sabi po dyan ay didn't believe in Joseph Bates' Saturday Sabbath? Ibig sabihin ay nagtuturo si Joseph Bates tungkol sa Sabbath na ito po yung Saturday. So sa panahon yan, 1846, kasi 1844 nagkaroon ng Great Disappointment. So after Great Disappointment, patuloy po lang dinidiscover yung mga truth. So 2 years after ng Great Disappointment, si Ellen White hindi siya naniniwala patungkol sa Sabbath. At sabi nga dyan, ay Sabbath na tinuturo ni Joseph Bates. Nor did the captain believe in Ellen Harmon's prophetic vision. So ganun din naman si Joseph Bates, hindi siya naniniwala tungkol sa mga pangitain ni Ellen White, no? Ellen found in Bates, who was more than 30 years her senior, a kindly second father. Sabi po dyan, she was deeply puzzled, however, that so genuine a Christian should so emphasize the fourth commandment. Kaya, ayan, malinaw naman po ito mga kapatid. Hindi ko na siguro kailangan i-explain. Makikita natin yung agwat ng edad nila. Tapos, bagaman hindi siya naniniwala, subalit naisip niya na bilang tunay na Kristiyano, ay siguro kailangan din namang bigyan ng pansin yung tinuturo ni Joseph Bates. At ang sabi po dito sa karugtong, promptly, James and Ellen studied Joseph Bates' new book on the Sabbath, compared it with the Bible, and found that the seventh day is indeed God's true Sabbath. A couple of months later, it was just after Bates had accepted her visions, she feels so ill that some people thought she would die. Ayan. So, nung narinig na po ito ni Ellen White at ni James White, ay yung natuklasan ni Joseph Bates ay pinag-aralan din letter, pero hindi po nila hinayaan na hindi po isangguni ito sa Biblia. Tapos nga, sabi nga po dyan, ang problema ay pagkarawan ng ilang buwan na naniwala na si Joseph Bates sa mga pangitain niya, nagkasakit naman ito si Mrs. White na halos ikamatay niya. Yan po. Tapos, in the second edition of the Seventh-day Sabbath, a perpetual sign, Bates developed a clear explanation of the third angel's message. He also developed Hiram Edson's thought that perhaps Revelation 11:18 and 19 was then being fulfilled. He noted that Preble, Cook, and others, including himself, had been impressed to publish light on the Sabbath question. And he suggested that the reason may have been that when the seventh angel began to sound in 1844, the temple of God was opened in heaven, and the ark of his statement containing the Ten Commandments was then seen. So, kung itutuloy po natin, ang context po nito, pinili ko na lang po ito, niscan ko pong pilit, pinicturean ko rito para mailagay po dyan, ay nakita nga po doon na yung Ten Commandments. So, naroon po yung Sabat, ang mga kapatid. Mamaya mga binabanggit ho dyan, mga personality. Kaya, kung itutuloy ho natin ang basa, sabi rito, in the meantime, he wrote his most famous tract, The Seventh-day Sabbath. Ito po ay si Joseph Bates, mga kapatid. Sumulat siya ng
aklat na ang title, The Seventh-day Sabbath, a perpetual sign. Okay? So, God blessed the sacrifice and scholarship that went into that little work. It made numerous converts of the Sabbath, among whom were James and Ellen White, who accepted its message shortly after their marriage on August 30, 1846. O, yan ang malinaw po ito mga kapatid. O, tingnan nyo mabuti. O, ano ba ang sabi po dyan, no? So, noong matapos na masulat itong Seventh-day Sabbath, a perpetual sign, ito ay itinuturing na isang tagumpay. At ang resulta ay marami ang tumanggap sa Sabbath. At sino daw yung kasama? Including, James and Ellen White, no? Among whom were James and Ellen White. So, doon sa mga nagtatatawa-tawa at akala ay ang Sabbath galing kay Mrs. White, mali po. Si Ellen White, James White, nakarinig lamang ng presentation at ang unang sumulat po dito ay at nag-aral nito ay si Joseph Bates. Kaya nga sabi dyan, in view of all this and on his later labors, Joseph Bates may rightly be considered the father of the Sabbath truth among Seventh-day Adventists, people who today count millions of Sabbath keepers around the world. O kita nyo na. Kaya nga, itong si Joseph Bates, tinatawag na father of Sabbath. Ibig sabihin, siya po yung nag-introduce ng malinaw nito sa Seventh-day Adventist. Okay, sample po yan isang sample po yan mga kapatid. Kasi hindi ako nagtataka kung bakit itong si Amick ay umalis sa Adventist. Ibig sabihin ay maliho ang kanyang, hindi talaga siya nag-aral ng history ng Seventh-day Adventist. Kaya nga, buong akala niya ay na yung video niya ay mapapahiya yung Seventh-day Adventist. Sample pa lang yan kasi kung susuyurin natin lahat ng po dito ay talagang biblical base, hindi galing kay Ellen White. Ngayon, so dito makikita po natin na galing po ito kay Joseph Bates. Pero yung origin ng pagtuturo po nito mga kapatid, ang pinanggalingan po talaga nito ay Seventh-day Baptist sa pamamagitan po ni Rachel Oakes, na isang Seventh-day Baptist. At ang unang nahikayat ni Rachel Oakes ay si Frederick Wheeler. So, mula kay Rachel Oakes, kay Frederick Wheeler, at kay Joseph Bates. Kaya lang si Joseph Bates, mga kapatid, siya po ang seryoso na nag-aral ng malaliman tungkol sa Sabbath. At produkto lang po ng kanyang pag-aaral tungkol sa Sabbath si James at Ellen White. Ayan. Kaya nga doon po sa mga vision ni Mrs. White, ay kinonfirm po doon sapagkat nung nakita niya yung Ten Commandments ay nagliliwanag yung ika-4 na utos, which is yung araw ng Sabbath. So, ang sabi pa po dito, tuloy natin, as the handful of Adventist pioneers studied the three angels' message of Revelation 14, they came upon the solemn evidence that they themselves were occupying a specific role as a specific time foretold in Scriptures. So, habang pansinin po ninyo as the handful of Adventist pioneers studied in three angels' message of Revelation. Ibig sabihin, yung ilan sa mga pioneer, hindi lahat, kasi, ay pinag-aralan po nila yung mensahe ng tatlong sinugong anghel sa Apokalipsis 14. At nakita po nila yung isang seryosong katibayan na tayo o yung grupo nila ang may hawak ng tungkulin ayon sa propesiya na dapat itong maipahayag sa mga tao. Ayan, kaya nga nandyan po yung maklinaw na sinasabi. At sabi po dito, about Sabbath keeping, the very truth that was just then attracting their attention, Revelation 14:9 and 12, to their astonishment, they came to realize that they were being summoned to fulfill the third angel's message, just as they had helped to fulfill the first and second angel's message. Tingnan po ninyo mga kapatid, ang kasunod, yung itong nakakulay blue. This discovery was confirmed by Ellen White's vision of Mark 6 and April 3, 1847. So, 1844, pinag-aralan na ni Joseph Bates po ito, na-introduce na, tuloy-tuloy, hanggang sa tinanggap din po ito, o kaya napaniwala na rin si Ellen White at si
James White. Pero, ang confirmation po nito kay Ellen White, 1847. So, nakita po ninyo mga kapatid. Kaya, maganda po sa ating mga Seventh-day Adventist, kung kayo po ay nangangaral din lang naman din sa social media, mas maganda po na inaaral po natin yung history natin. Kasi, may nakikita po akong masigasig din na may mga hilig mag-participate doon sa mga argumentation sa Facebook. Kaya lang nagugulat sila nang sabihin po na hindi galing kay Ellen White ang Sabat. Aba, pinagtawanan ho yung pastor na katawa-tawa. Paano itong history po natin? Na-convert lang si Ellen White sa Sabat galing kay Joseph Bates. At na-confirm lang ito, actually hindi lang naman tungkol sa Sabat ito, no? Yung pong pag-aaral na sa Revelation or yung Three Angels Message ay kinonfirm kay Ellen White sa maitan ng pangitain na ito po ay tama. There was a highly significant advance beyond the Seventh-day Adventist. It provided a new sense of destiny and awareness that they were being called to fulfill yet another prophecy whose time had come. So yung kanilang pagtuklas ay yung ng mga natuklasan nila ay kinumpirma sa magitan ng pangitain noong March 6 at April 3, 1847. So ito pong mga pagsulong ng mga aral ng Adventist, mga kapatid, ay lalo na itong Sabat, ay talagang na-share ito sa atin ng Seventh-day Baptist. Hindi naman natin ito ikinakaya dahil hindi naman natin ito tinanggap kung wala sa Biblia. No? Ibig sabihin, yung na-share nilang katotohanan, biblical, kaya tinatanggap natin. Ganoon naman tayo, mga kapatid. Kung merong sinasabing ibang samahan na nasa Biblia man, ay bakit natin tatanggihan? So, ganun po yon mga kapatid. At sabi pa po rito, into this fray, every Sabbath keeper who understands the time is called to enter with all his energy, treasure, and talent. Let the message fly, for the time is short. How different his emphasis was from the one Mrs. Oaks brought with her to Washington, New Hampshire, when that good Seventh-day Baptist lady presented what she had to say. The Adventist, in effect, replied that because Jesus was coming soon, there was no time or need to consider the Sabbath. But as Bates, Gurney, Edson, James, and Ellen White, David Arnold Stockbridge, Holland, and the other Sabbath-keeping Adventists got well into their research, they found that it is precisely because Christ is coming soon and time is short that they must accept the Sabbath, this great test of genuine allegiance to Jesus, and proclaim it everywhere. So, nakita po ninyo dito mga kapatid, na after po ng confirmation, ayon. So, nalaman na rin, naipaliwanag na kay James White at Ellen White yung tungkol sa Sabbath, tapos nakakita pa siya ng vision. So, sumama na po siya ngayon sa pag-aaral, mga kapatid. Kaya, naawa ko doon sa nag-upload ng video, meron pang ha. Kawawa naman yun kasi, ibig sabihin, di niya alam yung sinasabi niya. Sana po, mga kapatid, ay inaalam muna natin, Kasi tumalbog ito sa kanya, lalo din sa mga CFD na ito. This difference involved insight into such Bible terms as the seal of God, the three angels' message, and the mark of the beast, the sanctuary, and the judgment. Seventh-day Adventists accept essentially all that the Seventh-day Baptists thought, but from the Bible study, they have added highly practical concept relating to last day prophecy. So, ayan mga kapatid, hindi natin itinatanggi na malaki ang impluwensya ng Seventh-day Baptist, mga kapatid. Kaya lang, ang sabi po rito ay tinitingnan natin ito sa pamagitan ng Biblia. Kung tama ba o nasa Biblia ba yan bago tanggapin. So as the handful Adventist pioneers studied the three angels' message on Revelation 14, they come into the solemn evidence that they themselves were occupying specific time foretold in Scriptures. Kaya ang basis talaga ng Adventist ay Biblia. Sa panahon po noon ay siyempre hindi naman tayo katulad ng mentality ng iba na pag-ibang relihiyon talagang as in
sarado ka talaga dyan. Ganon. Hindi po. Sa history ng Adventist, talaga na pong open po tayo sa sinasabi ng ibang denomination. Kasi dinidiscover pa naman yung katotohanan. Kaya sabi rito, it became crystal clear to the early Seventh Adventists that the book of Revelation speaks of two opposite insignia that people will receive into their mind before the close of probation, the mark of the beast and the seal of God. Because the mark of the beast plays on those who do not keep commandments. The early Adventists began to see that the seal of God is for those who do keep them, who keep all of them, including the Sabbath. Ayan, so nakita na po na sa pag-aaral, naging maliwanag, nalinaw sa kanila, na tama pala at katapat-dapat na itaguyod at tanggapin ang Sabat kasi nga sa Revelation, meron po dalawang magkasalungat doon. Yung seal of God and the mark of the beast. At yung pong mapupunta sa kalaban, ay ito yung mga tao na hindi po sumusunod sa kautusan ng Diyos. At hindi po nila tinanggap ang tatak or tanda ng Panginoon. O ang tanda at yung Sabat bilang tatak. The light of heaven, sabi niya, so tingnan niyo po dito mga kapatid, the light of heaven, she continued, then rested upon me. Sabi ni Ellen White, and I was soon lost to earthly things. In her vision, she was shown what was wrong about the idea these men were representing and what their true position ought to be. She was bidden to tell them that they should yield their errors and unite upon the truth of the third angel's message. The outcome was that the meaning closed triumphantly. Truth gained the victory, and the movement gained several new members. So ang ibig po sabihin dito, mga kapatid, yung liwanag, pagkatama yung natutuklasan po nila, ay nakakonfirm na Ellen White. Kapag kamali naman, mga kapatid, ay sinasabi niyang mali. No? Kaya nga, ang ibig sabihin dyan, nung sumakan niya yung liwanag, ay parang nagkaroon siya ng vision, sabi dito, at sa kanyang pangitain, ay nakita niya kung ano yung mali sa mga inilalahad na detalye ng mga tao na tinutukoy niya po dito. Ibig sabihin, may natutuklasan po silang parang gusto nilang isama sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventists. Pero ano po ang sabi dyan? Kung kinokonfirma sa kung tama ba yung kanilang posisyon. At ang sabi po, mga kapatid, she was bidden to tell them that they should yield their errors and unite upon the truth of the third angel's message. Kaya, pagkamali ang kanilang natuklasan, kinukontra niya ito. Hindi siya yung nangunguna, mga kapatid. So ano po yung patutuo niya? Seemed particularly impressive because the brethren knew that we not in vision. She tells us, I could not understand these matters. The general outline was plain enough, of course, but often she could not understand the Bible text or the earnest reasoning that the brethren used to support their various points of view. I was in this condition of mind, she says, until all the principal points of our faith were made clear to our minds in harmony with the Word of God. Evidently, it was God's purpose that the brethren should understand that the truth He was calling them to hold and proclaim was rooted in the Bible itself and not, as some might be tempted to say, merely in a young woman dreams. So, tingnan niyo po mga kapatid, kung unawaan natin po itong mga pahayag po dito, ay talagang mas kahanga-hanga ang Seventh-day Adventist at mali po yung sinasabi na yung doktrina natin ay galing kay Ellen White at bunga daw ito, sabi ni Paul Alima na bunga daw ito ng sakit dahil nagkasakit si Mrs. White. Kaya ang ganda dito, yung mga sinasabi po niyang mga natutuklasan daw ng mga tao noon, sabi niya, hindi ko yung maintindihan.
yung pong hindi malinaw sa akin. So nakikita po ninyo mga kapatid, may mga pagkakataon pa nga na yung mga bagay na hindi talaga katotohanan, ipinalilimot sa kanya ng Panginoon at hindi talaga ipinapaunawa. So, kaya nga sabi niya, yung ang ganda ng sinasabi niya, I was in this condition of mind. She says, until all the principal point of our faith were made clear to our minds in harmony with the Word of God. Ayun, dapat kasang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang ating fundamental beliefs hindi galing sa sulat ni Mrs. White, galing sa Biblia. Isa lang po doon sa fundamental beliefs yung tungkol sa buhay ni Mrs. White. Pinapaliwanag doon na hindi natin sa kanya kinuha yung ating doktrina. Dapat klaro po yan sa atin. Kasi ako'y medyo na-amaze lang po ako, medyo nagtaka ako. So, meron isang nakipag-usap sa atin na parang ang pagtatanggol niya sa doktrina natin ay talagang tama. Nagulat ho ako kasi ang abong akala niya ay yung ating fundamental beliefs, yung spirit of prophecy. Hindi po mga kapatid hindi po ganon. Hindi po natin tinuturo yan. Hindi natin binabaliwala ang sulat ni Mrs. White, kundi inilalagay po natin sa tama kasi siya mismo ang nagsabi na dapat ay nakasalig po ito sa salita ng Diyos. Evidently, it was God's purpose that the brethren should understand that the truth He was calling them to hold and proclaim was rooted in the Bible itself and not, as some might be tempted to say, merely in a young woman's dream. So, ayaw niya mga kapatid na may magsabi, sabihin ng iba galing lang yan sa panaginip ng isang babaeng o isang dalaga. O sabi pa ng iba, isang masakiting dalaga o babae. Kita mo? O sana makatulong po ito doon sa pag pinag-aralan yung salvation puro kuha sa sulat ni Mrs. White. Mali. Hindi po ganon, mga kapatid. O siya may sabi niyan, ayaw yung sabihin na ang doktrina ninyo, galing yan sa isang babae. O ano po ang sabi niya? Dapat galing yan sa salita ng Diyos. In the meeting held in David Arnold's place near Volney, New York, in the summer of 1848, Ellen White reports that about 35 were present. All the friends that could be collected in that part of the state, but of this number were hardly to agreed. Some were holding serious errors, and each strenuously urged his own views, declaring that they were according to the scripture. Ito mga kapatid, nung nandun daw po sila sa lugar nila David Arnold, doon sa New York, noong 1848, nagbigay ng report si Mrs. White na meron doong mga 30 na, meron po mga 35 na tao doon. At yung mga makakaibigan na nagkakatipon doon o maritipunin doon sa lugar na yon, meron po ditong halos 2 na sumang-ayon. Karamihan po doon ay nanghawakan doon sa serious error o mabigat na pagkakamali. At ang bawat isa ay masikap na pinihikayat yung iba, mga kapatid, na tama ang kanilang pananaw. Pero kaso, hindi pinakita ng Panginoon sa kanya na tama yon, mga kapatid. As they began to celebrate the Lord's Supper, one of the brethren rose to say that he believed it should be observed only once a year. Yan, meron doon isa na dapat once a year lang daw yon, yung Lord's Supper. At that time, Jesus himself celebrated it. Someone thought that the millennium was already in the past. Meron din namang mga nagtuturo na yung 1,000 years tapos na. This strange differences of opinion rolled a heavy weight upon me. Nako, na problema siya, no? Talagang nagkaroon siya ng burden kasi yung mga view nila mali-mali. Sabi po dito, Ellen White remembered years later, I saw, she wrote, that God was dishonored. Dahil doon ay dishonored, nawawalang nalalapastangan ang Diyos. Great grief pressed upon my spirit, and I fainted
under the burden. Some feared that I was dying. Brethren Bates, Chamberlain, Gurney, Edson, and my husband prayed for me. The Lord heard the prayers of His servants, and I revived. Biro mo, pag may natutuklasan silang mali, tapos gustong ipagpilitan, ay talagang pinapakita, ipinaparamdam ng Panginoon sa kanya na yun ay mali. So, dito nakikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, mahabang usapin yung history ng Adventist. Hindi pwedeng pumitas. Hindi naman natin masisisi itong mga kalaban. Kukuha lang talaga doon ng porsyon na magmumuha ng mali. Yun lang talaga ang puputulin. Ang masama nito, marami din po tayong mga kapatiran na hindi rin naman pinag-aralan ng tama yung ating history. Kaya, hindi ako magtataka na meron din pong mga nagtatatawa na pati yun sabat daw, hindi makapaniwala na ang pagkaintindi niya, talaga si Ellen White yung nagtuklas nun. So sana po yan muna, patikim lang ho yan mga kapatid. Patikim lang po yan sa, kasi makapal-kapal din po ito. Pero meron akong gustong gamitin na iba pang mga source, hindi lang ito. Kasi doon ay meron din pong mga magagandang mga explanation, lalo yung The Rule of Ellen White in Seventh-day Adventist. So hanggang dito po muna at gusto kong ibigay kay Brother Gomer para sa kanyang mga additional at bago tayo pumunta doon sa ibang mga tanong, kung meron na pong mga pumasok ko dito. Brother Gomer? Ayan, magandang gabi, Brother Johnson, at sa ating mga kapatid. Ganun din po sa ating mga taga-subaybay. Doon sa iyong tinatapik ay maliwanag naman, ito mga kapatid, na kung isa-summarize natin, simple lang. Tayo po ay merong fundamental beliefs. At kung babasahin po natin yung ating fundamental beliefs, mga kapatid, ay puro po talata ng Bible ang nandito, no? Meron mga portion dito noong tungkol kay Ellen White. Subalit sa kabuuan, sa pangkalahatan, ay talagang ang ating pong doktrina ay naka-founded sa banal na kasulatan, Brother Johnson. Kasi kung ang ating pong doktrina ay hindi founded sa banal na kasulatan, madali pong magigiba yan. Kaya lang hanggang ngayon, yung mga tumututol ay hindi po nila maigiba. Kasi nga, ay nakikita po nila, Brother Johnson, na yan po talaga ay nasa Biblia, nakasulat sa Biblia. Yun po yung ating pinagbabatayan ng ating doktrina, Brother Johnson. At hindi po yung mga sulat ni Ellen White yung batayan ng ating doktrina. At maging si Ellen White ay yan din yung kanyang yan din po yung kanyang panuntunan na the Bible and the Bible alone. Kaya yung mga nagsasabi na ang ating doktrina ay galing kay Ellen White, ay maliwanag po yan na po sila. Kumbaga, medyo kulang po sila doon sa information tungkol sa Seventh-day Adventist. Yan po yung aking masasabi. At doon sa mga history na binasa ni Brother Johnson ay maliwanag na yung pong bago po natin mabuo yung isang doktrina, halimbawa, doon sa Sabat, ay hindi po yan automatic. Kumbaga, talagang dumaan yan, Brother Johnson, sa Bible study. Ganon naman po talaga. Kumbaga, pinag-aaralan naman po talaga. Kapag tayo ay nagba-Bible study, hindi naman tinatanggap ng isang tao yan kaagad. Kumbaga, tinitingnan niya rin, pinapag-aralan niya rin. Kung yan ba talaga ay nakasulat sa Biblia, Brother Johnson. Yan po yung paraan ng pag-aaral ng Seventh-day Adventist. At ang kagandahan nito, Brother Johnson, ito ay sa pakikipagtulungan ng marami. Hindi yung iisa. Hindi yung basta't sinabi ni brother, ayun na yon. Yan ang delikado, Brother Johnson. Kasi nga, dito sa atin ay hindi po ganon. Tayo po ay sama-samang nag-aaral. Kaya nga, every 5 years ay meron tayong tinatawag na general session para yung kung ano yung mga kailangang ma-improve ay pinag-uusapan po yan ng buong iglesia at hindi isang tao yung magde-decide na ito ang gawin natin, tapos na. Yun po yung pinag-uusapan natin dito, yun po yung paraan na pag-aaral ng Biblia na ginawa natin sa history. Mahaba po yan. At tama yung mga binanggit ni Brother Johnson na talagang ganun po yung pamamaraan kung bakit po natin nabuo yung ating fundamental beliefs, Brother Johnson. Thank you, Brother Gomer.